Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isang online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang mga karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Ako po si Lorraine at ang makakasama ko po sa ating pag-aaral ay si Pastor Roel Payod Jr. Bibigay ko po ang panahon kay Pastor Payod para sa kanyang pagbati. Hello po, gandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na taga-subaybay at tagapakinig dito po sa ating programa Ating Pag-aralan. Another opportunity and time for us again to discuss and to study the Word of God. At maraming salamat din po sa inyong pong pag-tune in. I hope and I pray kayo po ay doing well as we approach the end of this year. Ang aking pong dalangin na kayo po ay nasa mabuting kalagayan, ang inyong pong pamilya, ang inyong pong mga sarili, lalong higit po ang inyong pong relasyon sa ating Panginoong Diyos. Welcome by the way sa ating pong programa ngayon pong mga sandaling ito. Salamat po, Pastor. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, ay manalangin po muna tayo. Dakila po naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po at muli kaming binigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng inyong salita. Samahan niyo po kami at inihingi po namin na lahat ng aming mga sasabihin ay magmula sa inyo. Pagpalain po nawa ninyo ang aming programa nang marami po kaming maabot na tao at maging pagpapala po ang mga mensahe na aming maibibigay sa kanila at kanilang mga pamilya. Pagpalain din po ninyo ang mga nakikinig, nilalapit po namin sa inyo ang mga suliranin at challenges na pinagdadaanan ng bawat isa. Alam niyo po kung anong mga ito. Tulungan niyo po kami at gabayan sa lahat ng aming mga plano sa buhay. Salamat po sa mga pagpapalang binibigay niyo sa amin. Tulungan niyo po kami na maging good stewards sa mga blessings na ito at ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at kaluwalhatian sa inyo. Ito po ang aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Bago po natin simulan ang part 2 ng ating leksyon, ay magbibigay po muna ako ng buod sa mga natalakay natin sa part 1. Natalakay po sa part 1 ng ating leksyon na may pamagat na naisulat sa bato na ang Panginoon mismo ang sumulat ng 10 utos sa 2 tablets na bato. Sinulat po ito sa bato dahil ito po ay permanente. Ang naisulat po sa bato ay hindi po pwedeng mabura o basta-basta matanggal. Hindi po pwedeng baguhin ni tuldok o kuwit sa 10 utos na ginawa at sinulat ng Panginoon. Ibinigay po sa atin ng Panginoon ang 10 utos para magsilbing gabay para sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito din po ay parang salamin na nagpapaalam sa atin na may mali. Makikita natin sa salamin kung may dumi ba tayo sa muka o magulo ang ating buhok, ganon din ang 10 utos. Ito ang nagtuturo sa atin ng tama at mali. Ang 10 utos ay proteksyon natin para magkaroon ng mapayapang buhay. Imagine nyo po kung tayo ay titiray sa isang lugar na walang batas. Di ba't napakagulo po doon? Napag-aralan din po natin na tayo ay hindi maliligtas sa pagsunod sa batas ng Diyos, kundi dahil sa grace na binigay sa atin ng Panginoon. Ang pagsunod po sa utos ng Diyos ay bunga ng ating pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Ipapagpatuloy na po natin ang ating pag-aaral, this time sa part 2 ng ating leksyon. Para sa ikasyam na tanong, bakit mahalaga ang batas sa pagpapaunlad ng katangian ng isang Kristiyano? Pastor? Okay po, bakit mahalaga? Again mga kapatid, napakahalaga po. And tanong po ay bakit napakahalaga po nito na may kinalaman ang kautusan o ang standard or ang moral law which is the 10 commandments ng Panginoong Diyos para po prove ang atin pong karakter bilang mga Kristiyano. Ito po ang simpleng sagot po mga kapatid sa Ecclesiastes 12 verse 13. Dito po ang binabanggit. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Sabi po ni King Solomon, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Bakit mahalaga? Sapagkat ito po ang buong katungkulan ng tao. At ang sabi po ni King Solomon, matakot ka sa Diyos. Now, sa Bible po, mayroon pong dalawang uri ng takot. Ito po yung sa Greek ay phobos and phobia. Ang phobia po ay takot sa iba't ibang mga bagay. Takot sa multo, yung sabi nila, takot sa dilim, takot sa heights, phobia po yun.
But the phobos means respect, pay reverence. Yun po ang tinutukoy po ni King Solomon. When we have to fear God, we need to respect. And above all, ito din po kasi ang whole duty ng sangkatauhan. Yun pong sundin ang kautusan ng Panginoong Diyos. So bakit ito mahalaga? Sapagkat mga kapatid, ito po ang whole duty ng tao. Simple like this. Ang isang duty mga kapatid o responsibility, it teaches us discipline. Halimbawa, yung mga naka-duty sa hospital, yung mga naka-duty sa mga kasundaluhan po natin, once they are on duty, ibig sabihin po na on duty, sila po ay binabayaran, sila po ay naka-time in, di ba? Ibig sabihin po nun ay simple lang. They must be responsible at wala silang dapat gawing mali. Okay? Same with us. It is our duty, day and night, na sundin po ang kalooban ng Panginoong Diyos. And one more thing mga kapatid, according po kay Apostle Pablo, dito po sa aklat ng Roma chapter 5, binabanggit po ni Apostle Pablo mga kapatid, ang kahalagahan po, Roma chapter 3 verse 20, ang kahalagahan po ng utos sa pagtutuwid po ng ugali o ng karakter ng natin mga Kristiyano. Dito po sa verse 20 ay kanya pong binanggit. Walang taong magpapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan, sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya'y na binabanggit po natin doon na ang role ng kautusan, which is the Ten Commandments, ay katulad po ng isang salamin na atin pong, or ito po ay nagre-reveal lamang sa atin pong need ng Savior. Katulad ng isang salamin, kung tayo po ay mayroon pong dumi sa ating pong mga mukha, tinutulungan po tayo na sabihin sa atin na need mong maghilamos, need mong maglinis ng iyong pagmumukha. At hindi po yung salamin yung ikukuskus mo po sa iyong pong mukha, kundi you need water and you need soap. Same with us. The Ten Commandments is not the one who will cleanse us, but it also points us to the need of Savior, which is Jesus Christ. Now, it is very important. Why? Because the full pattern or the whole duty for Christian living is contained in God's law. Like a 6 years old, sabi nga po dito, who made his own rule, measured himself, and told his mother that he was 12 feet tall. Kumbaga meron na pong example na isang bata na sabi niya sa kanyang mother na siya daw po ay 12 feet tall. Alam ng mother niya na hindi ganoon ang kanyang height, pero I mean, silang po ang point doon sa illustration ng mga kapatid. Hindi po natin pwedeng dayain yung atin pong status. Okay? Sabi ng bata kasi siguro may napanood siyang mga basketball player na makatangkad. Kaya sabi niya sa kanyang mother na I am 12 feet tall. But in fact, he is just 6 years old. No, now mga kapatid, simply like this. Many think that doing good works guarantees their salvation even if they ignore keeping the law. Marami yun. Marami pa yung mga kapatid. Nag-iisip na ang paggawa lang ng mabuti ay nakakagarantiya sa kanila na sila po ligtas na. Hindi na kailangan yung Ten Commandments. Marami nagsasabi, by the way, na kasi, of course, sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 25, na gawin mo lang sa pinaka-least of your brothers, you also do it to me. Para sa kanila, gumawa lang na mabuti, like magbigay ng limos sa mga nangangailangan, bumisita doon sa mga nakabilanggo, magpakain sa mga nagugutom, magpainom sa mga nauuhaw. Those are good things. Those are the things na sinabi ng Panginoon sa mga kanyang taga-sunod. However, mga kapatid, that is not enough. Why? Kasi po sa Matthew chapter 7, verse 21 to 23, hindi lahat ng nagsasabi ng Diyos ay makakarating sa kaharian ng langit. Kundi yun lamang pong mga sumusunod, tumutupad sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So, in other words, even if you are worshiping God, even if you are keep on telling, worthy is the Lamb, praise the Lord, but your lifestyle is doing the opposite,
something is wrong, mga minamahal na mga kapatid. Bakit? Sabi nga po sa 1 John chapter 2 verse 3, by this we know that we know him if we keep his commandments. Sa paraan daw po na ito, malalaman po natin na kilala natin siya at kilala niya tayo in return. Ano pong paraan? Na ang tao ay pwede niya sabihin, kilala niya ang Panginoon at kilala siya ng Panginoon? Simple lang po mga kapatid. If we keep His commandments. Ang sabi nga po ng Panginoong Jesus, di ba? My sheep know my voice. Okay? So, and they follow me. Of course, tayo daw po mga tupa ng Panginoong Diyos ay kilala po natin ang boses ng Panginoon Diyos at sumusunod po tayo sa Kanya. Hindi po tayo sumusuway sa Kanya. Bagos tayo po ay sumusunod po sa Kanya. Salamat po, Pastor. Sa ikasampung tanong, ano ang nagbibigay daan sa isang tunay na Kristiyano na sundin ang batas ng Diyos? Pastor? Ano nga ba po mga kapatid? Yun po nagbibigay daan sa isang Kristiyano. Na atin po sagutin po ang Biblia. Okay po? Sabi po dito sa Hebrews chapter 8 verse 10. Okay po? Hebrews 8 chapter 8 verse 10, gito po ang sinasabi mga kapatid. Ganito ang gagawin kong tipan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Mga kapatid, napakaganda. Sa tanong po na ikasampu, ano daw po magbibigay daan sa isang tunay na Kristiyano na sundin ang batas ng Panginoon? Simple lang. Yun mismong batas niya na sinulat po sa ating mga puso. Alam niyo po, napakaraming mga allergic sa text na ito eh. Sabi po nila sa akin, o tingnan niyo pastor, ang tipanan ay between Israel and God. Hindi po tayo Israelite, pastor. Tama, mali? Tama. Hindi po tayo Israelites mga kapatid. Tayo po yung mga Hintil. Tayo po yung mga Pilipino. Hindi po tayo pinanganak sa Israel. Po, ang ating po mga magulang ay hindi po mga Hudyo. Okay? By blood, we are not Israel. However, mga kapatid, kung inyo pong maalala ang history po ng kaligtasan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whoever believes in Him. Hindi po nakalagay doon, only Israelite who believes in Him. Whoever nga po eh. And by the way, mismo ang Israelites ay nag-reject po sa Messiah na pinadala ng langit. Na supposedly na sila po ang bayang pinili at sila po ang unang ililigtas, pero hindi po nila tinanggap ang Messiah. Now, the salvation extended to all the world, including you and including me. So therefore, ito pong tipanan ng Panginoong Diyos na kanya pong isusulat sa kanilang pag-iisip at sa kanila pong mga puso is included po tayo doon. Okay? So therefore, ang ito pong kautusan natin pong pinag-uusapan po sa mga sandaling ito ay meron ka na pong kinalaman. Meron na rin po akong kinalaman sapagkat ito po itatanim daw po ng Panginoon at isusulat niya po ito sa atin pong mga puso. At pag ito po ay naging naisulat na po at naitanim na po sa ating pang-iisip, siya na po ang ating magiging Diyos. Hindi na po ang ama naman po mga bagay sa mundong ito. Okay? Ano pa po mga kapatid? Ito pa. Sabi po sa Philippians chapter 4:13, I can do all things through Christ who give me strength. Mga kapatid, to tell you honestly, kahit pa ang salita or ang utos ng Panginoon, ang kanyang 10 utos ay naisulat na po sa atin po mga puso, na itanim na po sa atin po mga isip, it is still very hard by our own human flesh to follow these commands. Kasi nga po, by nature, we are sinners. But, with the strength of our Lord Jesus Christ, mga minamahal na mga kapatid, according nga rin po kay Pablo, talagang inaamin ni Pablo mga kapatid, nasabi niya sa Romans chapter 7, although nag-sidetrack lang po ako, sabi niya po ni Pablo sa Romans chapter 7, teka lang, yung mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Yung mga bagay naman na ayaw kong gawin, yun na akin nagagawa. It's simply because we are sinner. We are sinners, mga kapatid. Talagang pinaglihing nga po talaga tayo sa kasalanan. However, we can still follow Christ not by our strength,
We can still obey His command not by our merits, but by the strength of our Lord Jesus Christ. In the first place, yun pong righteousness ni Kristo na napanagumpayan niya po ang kasalanan. Sabi niya nga po, be of good cheer, I have overcome the world. Ibig sabihin po, He overcome sin and death. Yun pong credit na yun mga kapatid ay sinuot po sa iyo at sinuot po sa akin. Ang tawag po doon mga kapatid, yung imputed righteousness. Yun talagang, sa'yo na yan. Righteousness ni Christ yan, sa'yo na yan. Bakit? Kasi yung righteousness mo, maruming basahan sa harap ng Panginoong Diyos. So, therefore mga kapatid, sa question number 10, it's very simple to enable to follow Christ and to be a converted Christian if we are under the righteousness and grace of Jesus Christ. Bakit? Because Christ not only pardons repentant sinners, He also restores in them the image of God. Hindi lang po tayo pinatawad ng Panginoon, bagkus tayo po ay inirestore, muling ibinalik yung imahe ng Panginoon sa atin. Through who, mga kapatid? Through our strength? Through our credit? No. But by Jesus Christ. He brings them into harmony with His law through the power of His indwelling presence. Wow! Shall I say, praise the Lord. Purihin ang ang Panginoong Diyos at thank you Lord. Kasi yung bagay na hindi ko kayang gawin, even keeping the commandments, since hindi ko siya kayang gawin kasi ako po ay napakamakasalanan, He do that for me. Mga kapatid, yung kanya pong katuwiran, yung kanya pong righteousness, ay kanya pong ibinihis sa akin. So, therefore, mga kapatid, in the judgment day, listen to this, in the judgment day, ang haharap sa hukuman ng Panginoong Diyos, hindi tayo na makasalanan. Hindi tayo na nagbubuo sa ating sarili pag may nagawa lang na may nagawa lang tama. Hindi po tayo ang harap doon. Kundi ang haharap doon mga kapatid ay yung righteousness ni Kristo na ibinihis sa atin at atin pong in-embrace. So therefore mga kapatid, in the day of salvation, isa lang po ang ating kailangan gawin. Let us accept that righteousness of Christ na handa niya pong i-offer para po sa amin. Salamat po, Pastor. Para sa ika-11 tanong, kailangan pa bang sumunod sa batas ng Diyos ang isang Kristiyano na may pananampalataya at namumuhay sa ilalim ng biyaya? Pastor? Ito po yung mga tanong po ng atin po mga kaibigan na mga ibang mga sekta o ibang pananampalataya. Ito po yung kanila pong sinasabi sa akin. Pastor, we are under grace, we are not under the law. Now, let us define mga kapatid, what is under grace and under the law. Sa 1 John chapter 3 verse 4, dito po sinasabi mga kapatid. Ang sabi po dito mga kapatid, and by the way, last ko lang pong encourage po kayo, please, while I'm reading Bible text, you can also open your Bible with you while you are listening. 1 John chapter 3 verse 4, ganito pang sinasabi. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Little by little natin po ipaliwanag. Paglabag na po sa kautusan, ay ang tawag po doon ay kasalanan. Pag ako po ay lumabag sa kautusan, ako po ay nagkasala, sapagkat po ang paglabag sa kautusan ay kasalanan. So ngayon, saan po tayo na-under mga kapatid? Tayo po ay na-under sa kasalanan. Tanong, sino po nagsabi sa atin na tayo po ay under sa kasalanan? Definitely, ang nagsabi po sa atin ay ang law. Sabi ng law, huwag kang magnakaw. Nakapagnakaw ka. So, ang law na ngayon, ang master mo. I hope you are getting my point. Now, ngayon, ang sabi ng ilan, Pastor, purihin ng Panginoong Diyos, si Kristo Jesus ay nagbigay ng grasya. Kaya naman, ang mga tao sa New Testament at hanggang sa ating kapanahunan ngayon, sila po ay under grace na. Tayo po, Pastor, ay under grace na. Hindi na tayo under the law of Moses. Yan daw pong 10 Commandments. Okay? Now, I beg to disagree mga kapatid. Kasi kung wala po ang law, sabi nga po ni Pablo,
hindi ko po malalaman ang kasalanan. At kung wala po ang law, hindi ko po malalaman ang need ko ng grace. I hope we are getting that, mga kapatid. Alam niyo po, meron po isang napakagandang illustration po doon or isang napakagandang formula. If there is no law, I will never know sin. Okay? Kung wala daw pong law, I will never know sin. And if there is no sin, there is no need of grace. If there is no grace, what's the need of a Savior? Okay, mga kapatid, I hope you get the point. Hindi po natin malalaman by default na need natin ng Savior if we do not know the intensity of breaking the law. Okay po? Ang sabi nga po dito, mga kapatid, sa Romans chapter 6 verse 14 and 15, ito pa yung sinabi ko sa inyo kanina, akin lang po ibabasahin po ngayon. Do we then make void of the law through faith? Sabi po ni Pablo, certainly not. On the contrary, we establish the law. Sabi po ni Pablo po ito, mga kapatid, sa Romans chapter 6 verse 14 and 15. Ito yung law, ang Ten Commandments na ayaw pong sundin at binaalis ng mga iba pong mga Protestant churches. Nakakalungkot lang po, mga kapatid. Hindi po ito ang intensyon ng Biblia. Hindi po ito ang intensyon po ni Pablo. Certainly not. Sabi niya nga pa, certainly not. We do not do away the law. Sabi niya nga po, we uphold the law. We establish the law. Kaya po, mga kapatid, sa tanong po natin sa question number 11, since tayo ba'y under grace na, hindi na ba tayo kailangan po mag-keep ng law? No. Ang sagot po ay no. Mga kapatid, kailangan pa rin po natin mag-keep ng law. Siyempre, bakit? Under grace na nga po tayo eh. The scripture teaches very opposite. Grace is like a governor's pardon to the prisoner. It forgives him, but it does not give him the freedom to break the law. Okay? Ang illustration ko po, naalala ko po dito, mga kapatid, sa topic po na ito. Nung ako po kumuha ng lisensya ko sa driving, alam niyo po ba yun? Nung kumuha po ako ng lisensya ko sa pag-drive, sa pagmamaneho, by the way, lahat sa inyo na meron pong lisensya sa pagmamaneho, laging sinasabi sa atin po ng LTO, license is just privilege. Okay? It is not it is not a right. Hindi po ito right na magkaroon ng lisensya. Pribilehiyo lang po ito. Okay? But pinalalahanan ako, mga kapatid, nakuha ko po yung lisensya ko. Since may pribilehiyo ka na magmaneho, it doesn't mean ay susuway ka na sa batas trapiko. Kasi kahit susuway ka sa batas trapiko, i-revoke nila yung lisensya, tatanggalin, i-confiscate nila yung lisensya kasi hindi ka karapat dapat na tumanggap ng lisensya sa pagmamaneho kasi ikaw ay disobedient sa lahat ng mga traffic rules, etc. etc. Same with our faith, mga kapatid. Tayo po ay pinatawad ng Panginoon. He gives us license and access to that eternal life. But it doesn't mean ikaw, ako, na may access na po sa eternal life, pardoned by God Himself. It doesn't mean ako po ay gagawa na po ng kasalanan. It's because I am pardoned. Sabi nga po ng isang preacher, nalala ko yung kanyang illustration, napakaganda. Alam niyo po, mga kapatid, mayroon na po isang bata, naglalaro siya ng baseball. Tapos naipalo niya po yung bola doon po sa bintana ng kanilang kapitbahay. Basag ang bintana, ang mga kapatid. Alam niyo po anong ginawa niya? Takbo siya ng takbo, mga kapatid. Hindi niya alam kung ano gagawin niya. Kasi alam niya papagalitan siya, alam niya papaluin siya. Pero alam niyo, mga kapatid, tinawag siya ng kanyang mama. Sabi ng kanyang mama, pupunta tayo doon sa kapitbahay mo natin kasi maghihingi ka ng sorry doon. Mga kapatid, alam niyo po, lo and behold, sabi ng kanyang kapitbahay, okay lang yon, pinapatawad na kita. Pero mga kapatid, alam niyo po nung ginawa ng bata, ang ginawa ng bata, hindi niya na inulit yung kanyang ginawa. Okay po? Hindi niya po ginawa pinatawad na pala ako, sige, magbabato pa ako na magbabato na naparami pang bola sa ilan pa mga bintana ng aking kapitbahay. Hindi. Of course not.
Hindi ganun ang kanyang gagawin. When you are pardoned by God, mga kapatid, your response through His grace that He has given you is simply obey His commands. Nothing more, nothing less, mga kapatid. So yun po ang ating pong response sa grace ng Panginoon, yung pagsunod sa kanya pong kautusan. Salamat po, Pastor. Para sa ika-12 tanong, ang 10 utos ba ng Diyos ay makikita din sa Bagong Tipan, Pastor? Ang 10 utos po ba ng Panginoong Diyos ay makita rin po ba sa Bagong Tipan? Mga kapatid, ang sagot po ay yes. Of course. Very clear po, mga kapatid. Saan po sa Bagong Tipan? Mababasa po ito, mga kapatid. Okay? Basahin po natin. Okay po, Matthew chapter 4, context po nito ay yun po tinukso ng Diablo ang ating pong Panginoong Diyos. Ito po ang sagot ni Jesus Christ. Kaya sumagot si Jesus. Okay? Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasulat na, ang Panginoong mong Diyos ang dapat sambahin at siya lamang ang dapat paglingkuran. Now, tanong, saan po ito napabilang, mga kapatid? Doon sa Ten Commandments. Sa 10 utos ng Panginoong Diyos, saan po ito nasabi na ang Diyos, huwag ka magkaroon ng iba't ibang Diyos sa harapan ko? Doon, mga kapatid, sa unang utos. Ang unang utos ng Panginoong Diyos, huwag kang magkaroon ng iba't ibang Diyos sa harapan ko. Ang Panginoong Diyos lamang po ang atin po dapat sundin. Okay? Ang pangalawang sabi niya ay huwag kang magkaroon ng mga Diyos-Diyosan sa langit man o sa lupa at sila sasambahin. Ang pangatlo, sabi niya, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa walang kabuluhan. At ang ikaapat ay remember the Sabbath day to keep it holy. Mga kapatid, simple lang. Nandoon din po, expounded na nga lang. Not detailed ang 10 Ten Commandments, but word for word. Pero mga kapatid, muli pong nire-refresh ni Jesus Christ nung siya po ituksuin sa ilang hanggang sa mga engagement niya po doon sa mga Pariseo, hanggang sa kanyang dialogue with his disciples. Nandoon po, mga kapatid. And little by little, natin po mag-aaralan po. Ano pa? Sabi po dito sa 1 John chapter 5 verse 21, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. The last verse of this chapter, mga kapatid. Ano po yun? Ilang commandments po yun sa 10 Commandments? Ang pangalawa, akin pong inelaborate po sa inyo kanina, mga kapatid. Lumayo daw po sa mga Diyos-Diyosan. At ano pa, mga kapatid? Many more. Sabi nga po dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 1, that name of God and His doctrine may not be blasphemed. Yung pangatlong utos, huwag pong gagamitin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa walang kabuluhan. Sabi po ni Pablo kay Timothy. Okay? At He has spoken dito po sa Hebrews chapter 4 verse 4 and verse 9 and verse 10. He has spoken in a certain place on of the seventh day. Ito po yung may kinalaman po sa ika-4 na utos. And God rested on the seventh day from all His works. Ito po yung napakinggan ko kanina sa sermon po ng atin pong isa sa mga ngaral, mga kapatid, Pastor Brian Tolentino, na ang Sabat ay present even in the New Testament, at binanggit niya nga po itong teksto na ito, mga kapatid. Ano pa? Matthew 19 verse 19. Honor your father and your mother. Ito pong kwento na ito, mga kapatid, ay yun pong sa rich young ruler na talagang hindi rin po obedient. Ano pa? Sa Romans chapter 13 verse 9, you shall not murder. Pang ilang utos na, mga kapatid? Pang-anim. Okay? You shall not steal sa verse 9. Sorry, sa dito po sa Matthew chapter 19 verse 18, you shall not commit adultery. Ang ika-7 utos, mga kapatid, huwag kang mga ngalod niya. To summarize, mga kapatid, yes, the 10 Commandments are very present in the New Testament. Otherwise, kung hindi po importante ang 10 Commandments ng Old Testament, why is that even Jesus, Paul, and all the rest of the disciples, mga kapatid, ay patuloy itong tinuturo? So therefore, mga kapatid, ito po ay sumasalamin. Ang Bagong Tipan ay sumasalamin po doon sa standard na binabanggit sa Lumang Tipan. Yun pong 10 kautusan, mga minamahal ng mga kapatid. Salamat po, Pastor. Para sa ika-13 tanong, magkapareho ba ang batas ng Diyos at ang batas ni Moses? Pastor? Ayan.
dito po tayo magkakaroon mga kapatid ng what you call this, ng identity or kumbaga pagkakaiba. Okay? Kasi nga po nasabi nila, ang Old Testament ay Mosaic law lang daw po 'yon. There's nothing to do with with God's law lang daw po. Yun daw po ay Mosaic law. At yun daw po New Testament, yun na daw po talaga yung grace at yung law ng Panginoon. The answer is no. Mga kapatid, hindi po magkakaparehas ang God's law and Mosaic law. I will explain mga kapatid. Now, Moses' law contained the temporary, the ceremonial law of the Old Testament. Sa Old Testament po kasi mga kapatid, napakarami pong batas po doon. Like for example, ito pong ceremonial law ay meron pong instruction ng Panginoon doon sa aklat ng Exodus, Leviticus, at even in the Numbers at sa Deuteronomy, na meron pong instruction ng Panginoon sa mga Levites na when you worship me in the sanctuary, yung sanctuary po na ginawa doon sa ilang, and when you worship me, napakarami mga kapatid, napakaraming mga law. Meron pang Passover, meron pang ceremonial law, napakarami pa. Na pag nagkasala ka, meron pang Yom Kippur, alam niyo po yung Yom Kippur, yung Day of Atonement, na once a year po ito ginagawa. Napakarami po mga rituals na ito rin po ay sumisimbolo kay Jesus Christ. And by the way, the umbrella or the upper part of that umbrella na ang ceremonial law po mga kapatid, it points out simply to the coming Messiah, Savior. Kung inyo po maalala, I believe magkakaroon po tayo ng separate study po about sa sanctuary at I love to discuss that sanctuary mga kapatid. Wala lang po tayong time para i-discuss po yon. Pero yun po sa Old Testament sanctuary, doon po sa tabernacle, meron pong tatlong bahagi po doon. Yung courtyard, just to give you a summary lang po ha, sandali lang po. Meron pong courtyard, doon po inaalay po yung karnero, the unblemished karnero. Tapos yung kanya pong dugo ay kukunin po ng pari. Tapos maghuhugas po yung pare doon po sa laver. Yung laver po, may tubig po doon. Tapos papasok po siya doon sa tabernacle na may dalawang bahagi, ang holy place and most holy place. Ito po kasi ay kumakatawan mga kapatid doon po sa sanctuary na ngayon po ay present sa langit. Now, to give you just a quick background mga kapatid, ito po ay yung kabuuan ng ceremonial law. Now, when Jesus Christ died on that cross, He considered Himself, and yes, He was, the last offering. Kaya naman po mga kapatid, when Jesus Christ died on the cross, yun po mga offering na mga pari doon po sa sinagoga, wala na po nagdi-devour ng mga apoy. Wala na pong presence ng Panginoon na nag-accept doon. It's simply because the last sacrifice was no other than Jesus Christ. Mga kapatid, yung mga rituals sa pagkain ng karne, mga pag-iinom, etc., etc., yun po yung mga ceremonial law. Yun po yung law of Moses. And by the way, let me say it, hindi po siya actually law lang ni Moses. Even the Lord Himself gave that instruction to Moses. Na ganito, ganyan, ganyan. And of course, mga kapatid, magkaiba po ang ceremonial law doon po sa moral law. It's because, minamahal na mga kapatid, ang ceremonial law ay yun pong katuparan ay naganap kay Jesus Christ. And that is why yun pong mga laws doon po sa Leviticus at sa Exodus, kung niyo pong babasahin, hindi na po applicable sa ating panahon ngayon. It's because gone are the days. Tapos na po yun. But the moral law, dito po tayo nagkakaroon po ng issue eh. Kasi sabi po ng ilan, Pastor, ipinako na sa krus ni Kristo yon. Eh, tanong po doon, anong law yung ipinako sa krus? Yun po ba ay moral law or ceremonial law? But as far as the Bible is concerned, mga minamahal na kapatid, sa aklat nga po ng Hebrews, ang ceremonial law po ang ipinako doon. Yung pong rituals, sacrifices, etc., etc., ipinako po, ibig sabihin po, tapos na po yung mga rituals and sacrifices. But never ang moral law na ipinako ng Panginoong Diyos sa kalbaryo ng cross, mga minamahal na mga kapatid. So mga kapatid, atin pong na identify, na differentiate yung kaibahan po ng Mosaic law
sa God's law mga kapatid. Okay? Huwag po kayo malilito po doon mga minamahal na mga kapatid between the ceremonial law and the moral law. Ang moral law po, ito po yung standard ng government ng Panginoong Diyos, which is the Ten Commandments mga kapatid. However, to fulfill and to satisfy the worship pattern or the worship style, or I'm just elaborating it in the simplest form. Yun pong rituals, sacrifices, there is a need or there was a need to have that ceremonial law, mga minamahal na mga kapatid. However, that ceremonial law was done when Jesus Christ was nailed on the cross because he was the last sacrifice. But never, never and ever na ang moral law, which is the Ten Commandments, ang ipinako sa cross mga kapatid. Otherwise, free na tayong pumatay ngayon, free na tayong magnakaw ngayon, free na tayong mga lunya ngayon kasi pwede natin excuse Pastor, pwede na ako pumatay. Bakit? Kasi nga ipinako na ng Panginoon Jesus sa kalbaryo ng cross. No, never mga kapatid. What was done away with in the crucifixion of Christ was no other than the ceremonial law, mga minamahal na kapatid. Yung mga Old Testament, quote and quote, Mosaic law, mga minamahal na mga kaibigan. Salamat po, Pastor. Sa ika-14 na tanong, ano ang nadarama ng Diablo sa mga taong namumuhay ayon sa 10 utos ng Diyos? Pastor? Ano po ang nadadama po ng Diablo? Ito po mga kapatid sa Apokalipsis, at po basahin. Apokalipsis 12 verse 17. Dito po mga kapatid. Ano bang pakiramdam ng Diablo para doon sa mga tinatawag niya namumuhay na nagkikip? How does the devil feel about people who pattern their lives after the Ten Commandments of God? Sila ba'y kinaiingitan or ano bang feeling? Let's read the Bible mga kapatid. Sa galit ng dragon sa babae, binalingan niya ang nalalabing mga anak nito upang digmain. Ito ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at nanatiling tapat sa pagpapatotoo kay Jesus. Ang tawag po mga kapatid sa English ay remnant. What is remnant? Okay, by the way, it's not our main topic for this moment. The remnant ay simply word ng remain. Okay? Ang simple word po niya ay remain. Ang remnant po ay kabilang doon sa original line of faith. From the Old Testament down to our present time, meron daw pong nalabi. Tanong, maganda po bang mapabilang sa mga nalabi doon po sa original? Isabihin, pag bumili ka po ng tela doon po sa bilihin ng tela, okay? Pero may nakita ka doon, kakapiranggot na lang, kakapraso na lang po na tela na natira, okay? Tanong, yun natira mga kapatid, kabilang ba siya doon sa kabuuan? Of course, tayo po na tumutupad. Kasi po ang identification po dito or yung kanya pong identity, yung kanya pong karakteristik ng mga remnant, yun mga tumutupad din sa kautusan ng Panginoong Diyos at nanatiling tapat sa pagpapatotoo kay Jesus. So, to answer the question kapatid, anong nararamdaman ng Diablo? Aba, galit na galit. Galit na galit po siya mga kapatid. Kaya nga po, dinigma niya yung babae. Yun pong, dalawa po kasi expression nito. Kung ninyo po naalala po sa mga previous na topic, ito po yung dalawang po yung symbolical po siya. Doon po sa early church, pure faith. Kumakatawan din po siya doon kay Mary na talagang persecute po nila ni Herod hanggang patayin si Jesus Christ. Now, simple lang po mga kapatid. The point is, ang kaaway ay galit na galit at patuloy pong tutuligsain yung mga sumusunod sa kautusan ng Panginoong Diyos. So mga kapatid, if we are following the commands of God, expect na one way or another, tayo po yung makakaranas po ng wrath ng kaaway. But praise the Lord, di man tayo mga kapatid magkaroon ng fair treatment sa mundong ito because of the presence of evil, because of our faithfulness to God. Purihin ang Panginoong Diyos, mapatid, sapagkat merong Diyos na tumitingin sa katapatan mo at ikaw po ay gagantipalaan niya based on your faithfulness
Sabi nga po sa 14 verse 12 pa rin ng same book, Revelation, here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Mga kapatid, yun po kasing sumusunod at nagikip sa kautusan ng Panginoong Diyos. They are so patient enough to follow the commands of God. The devil hates those who uphold the law of God. Ayaw po ng kaaway ito, mga kapatid, kasi nga po, the first one who disobey God and the Ten Commandments, na supposedly siya po yung isa po sa mga anghel na nakakover doon sa Ark of the Covenant. Yun po ang role po sana ng Lucifer. However, yung duty niya na supposedly na siya ang mangangalaga, siya po ang nag-disobey, mga kapatid. Kaya hate na hate niya po yung mga sumusunod sa kautusan ng Panginoong Diyos, kasi siya po ang kauna-unahang nag-disobey, mga minamahal na mga kapatid. Pastor, pakitanong po yung huling katanungan. Mga kapatid, to conclude, let me ask this question for the last question, mga kapatid. Since we are talking about commandments, since we are talking about following God, love God, salvation is by grace, we are under grace, yet we need to follow the law because ito po yung pong bunga at pong pagiging obedient sa Panginoon. Let me ask you a question this, mga kapatid. Do you believe it is essential for Christian to obey the commandments or the 10 commandments, mga kapatid? Pinaniniwalaan niyo po ba? Pinaniniwalaan po ba natin na ang 10 commandments ay essential? Alam niyo po sa essential? Kailangan, pinakakailangan. Pinaniniwalaan po ba natin, mga kapatid, na ito po ay kailangan na kailangan sa buhay bilang isang Kristiyano, mga kapatid? But as for me in my house, personally, mga kapatid, I would like to answer it yes, personally. Kasi po, mga kapatid, dito po magkakaalaman. It is not enough to say, Lord, I love you. It's easy to sing, I love you, Lord. Oh, your mercy never, goodness of God, etc. We sing all of those songs, mga kapatid. But the test of Christianity, the test of true Christianity, mga minamahal na mga kapatid, is how obedient are we in the commands of God. My prayer, mga kapatid, mga minamahal na mga kaibigan, huwag po ating baliwalain, sapagkat meron po ako nabasa na isa pong book. Ang pangalan niya po ng book nila ay Great Controversy. Sabi po doon sa last chapter, the focal issue of these last days, sa mga huling araw daw po, mga minamahal na mga kapatid, ang focal issue daw po or ang main controversy is not nuclear bomb, nuclear war, politika po. No, it's not. The main issue of these last days is the keeping of the commandments of God. And most especially, mga minamahal na kapatid, sa ika-4 na utos, how we observe the Sabbath day. Salamat po, Pastor, sa mga bagong impormasyon na aming natutunan. Ito po mga impormasyon na ito ang nagpapatibay ng ating paniniwala sa salita ng Diyos at magpapalapit sa ating relasyon sa Diyos. Ibabalik ko po muli kay Pastor Payod ang panahon para sa closing remarks at panalangin. Mga kapatid, ang aking pong dalangin, ang aking pong pakiusap or paanyaya po sa bawat isa po sa atin. Mga kapatid, sabi po ng Panginoong Diyos sa John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. I have been telling this you for how many times dito po sa ating pong programa, mga kapatid. Hindi po sinasabi ng Panginoong Diyos na kung takot ka sa impyerno, keep my commandments. Kung gusto mo ng langit, napakagandang langit, keep my commandments. No. He just simply say, if you love me. The response and the very greatest response ng tao sa pagsunod ng Panginoong Diyos sa kanyang kautusan is if we love God. Because if we do love God, it is easy for us to obey His commands. May I invite you, mga minamahal na mga kapatid, to bow your heads and let us pray. Our Father in heaven, Lord, naunawaan po naming lubusan the importance of the 10 commandments. Lord, we have been reminded all throughout this study and all throughout this program, Lord, that we need to enlign ourselves, Father in heaven, sa inyo pong kalooban. And Lord, your will has told us to follow that
10 precepts or the 10 commandments. Although, Lord, marami nagsasabi na wala na ito ngayon, iba na. Lord, but we have come to realize and we are informed by your word na still existing pa rin po ang 10 commandments. Na kahit ang kaaway ay sinisira po ang importance ng 10 commandments, Lord, we are so thankful because we have been given a simple reminder again for this moment that you want us to follow you because the 10 commandments still existing. Lord, ayaw po namin mapabilang sa grupo ng kaaway na hate yung mga sumusunod sa 10 utos. But Lord, we would like to be belongs doon po sa grupo na hinihate kami ng kaaway. It's because we are following your commands because it is out of our love to you. Lord, ang aking pundalangin, sa mga nakikinig po ngayon, even though mahirap po i-digest or medyo mahirap po maunawaan at tanggapin na lang higit po ang topic na ito, I am praying, Father in heaven, help this somebody na nakikinig po ngayon na magkaroon po siya ng strength and decision to follow you. Lord, help us. Katulad po ng sinabi na po ni Pablo, by your strength alone we can do all things. Thank you, Lord, for answering our prayers. In Jesus' name, amen. Amen. Salamat po, Pastor. Salamat pong muli sa pagsama sa aming programa. Salamat din po sa mga nag-subscribe na. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, paki-subscribe niyo po at share ang ating mga videos. Malaking tulong po ito sa ministry na ating ginagawa. Gusto po sana naming makarating ito sa mga kaibigan nyo na hindi namin mararating. Kaya tumihiling po kami sa inyo na i-share nyo ito para makarating ito sa mga kaibigan nyo. Baka rin po sakaling naghahangad na mag-aral ng Bible sa Tagalog. At kung meron po kayong mga tanong, ay maaari nyo po kaming ma-reach sa pag-comment nyo sa aming comment section dito sa YouTube. Ganon din po, kung kayo ay may prayer request, i-comment nyo rin po sa comment section para po maisama namin sa aming mga panalangin. Hanggang sa susunod pong bahagi ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagpapaalala sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye-bye!